Pagpapabuti ng sistema at ng mga serbisyo para sa mga Pilipino sa mga ng PhilHealth. Ating pag-uusapan po kasama si Dr. Edwin Mercado, Presidente at CEO ng PhilHealth. Dr. Mercado, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Yusek March and Sir Audrey. Magandang hapon po, tanghali sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Alright, sir, naibalik na po sa PhilHealth yung 60 billion pesos na pondo. Alinsunod na rin po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Saan po ilalaan ng pondong ito at paano po ito direktang makakatulong sa mga miyembro ng PhilHealth? So Audrey, ating taunan tayong gumagawa ng ating corporate operating budget. Ang pinakamalaking component nitong ating budget ay yung tinatawag namin na benefit expense. Yan yung nilalaan natin para dun sa pagbabayad ng ating mga serbisyong binibigay ng ating mga provider. So kasama dyan yung mga datihan na nating serbisyo, kasama rin yung mga ngayon pa lang, nung nakaraang 2 taon pa lang inumpisahan, so may ramp up pa yan, lumalaki pa yan, kagaya ng yakap at gamot. At kasama rin yung mga bagong serbisyong inilalatag natin o pinaplano this year. So sa kabuuan, ang tansya namin ngayong taong ito ay aabot ng almost 378 to 400 billion ang ating bibigay na mga benefit payment at benefit coverage. To give you a perspective, noong 2023, ito ay 119 billion lamang. So in a span of almost 3 years, ay almost nag-triple yung amount ng ating benepisyong inilalaan para sa ating mga miyembro. So mga bago nating inilatag this year, for example, na nakaraang April 30, nilunsad natin yung maternity care package kung saan sinama na natin yung mga prenatal visit, datihan 4, ngayon ay 8, at kasama na yung lahat ng mga eksaminasyong ginagawa doon sa ating mga nagdadalang tao gaya ng ultrasound, pagbibigay ng bakuna, pagbibigay ng vitamins, at pag-aaruga doon sa ating sanggol. Minomonitor natin yan. Kasama mismo yung panganganak. So whether ikaw ay nag-normal delivery or na CS, o minsan pag nakunan yung pagraraspa, kasama rin yan at halos tumaas ng 150% yung ating coverage nitong mga procedure na to. At kasama rin yung postnatal o yung pagkaanak na minomonitor natin yung ating mga healthiness ng ating mga ina at mga sanggol. So yun ay example lang at marami pa kaming nakalatag ngayong taong ito gaya ng karagdagang coverage ng cancer at iba pang mga sakit. Okay. Dr. Edwin, no, sir, paano po ba mapapabilis ng dagdag ng pondo ang mga proseso po sa PhilHealth para po mapabilis ang claims at approval system? So magandang katanungan yan, Yusek March. Ang una po dyan, tinuturuan po natin yung ating mga billing clerk sa mga ospital. Kasi ang nakikita po namin, doon po medyo nagtatagal. Kasi yung amin pong cycle ngayon, doon po sa tawag namin claims turnaround time. Wala po nung matanggap namin yung claims ng ating mga ospital, ay bumaba na po ng mga 15-16 days. Doon sa datihan pong umaabot ng 40 days. So mabilis na po kami. Ang hindi po namin saklaw, yung pagka-discharge po ng pasyente hanggang ma-file po sa amin yung claims kasi may mga dokumento pa pong inilalakip dun sa ating mga e-claims. At meron din pong mga kailangan pong fill-upan na forms. At yun po, dun po sa mga hospital clerks at mga doktor po, ang kailangan pong ayusin para po, number 1, mabilis, pangalawa po, para po yung quality control ay nandoon at para po pag na-file sa amin ay hindi po nare-reject yung claim kasi pag minsan po kulang-kulang yung attachment, mali-mali po yung nakalagay pong mga datos. So yun po ay binabalik po namin, parte po yan ng ating pong quality control para tiyakin po na yung aming binabayaran ay tama. So yun po yung tinuturuan po natin yung mga ospital. So yun po yung variable. Kasi may mga hospital po na matagal, umaabot ng 60 days, meron namang mga badis na umaabot po ng 10 days. Okay, sir, sa pagpapalawak po ng Yaman ng Kalusugan Program o yung YAKAP, paano po ito makakatulong sa mga Pilipinong hirap maka-access ng primary healthcare?
So, ang una po namin ginagawa ngayon ay mag-accredit pa ng karagdagang mga clinic. Pati po yung mga pribadong mga yakap clinics. Sa kabuuan po ay may mga 4,130 clinics na tayo. So, almost nagdoble po nung nakaraang 2 taon. At 1/4 or 25% po nito ay mga private providers na po. Sa kasalukuyan po, almost 94-95% na po ng kabuuang bayan dito sa ating bansa ang meron na pong yakap clinic. At tuloy-tuloy po namin ginagawa po ng caravan at saka ng educational yung paglalatag po at pag-aabiso sa ating mga miyembro kung ano po itong yakap. Kaya po kami may mga tinatawag na setting-based empanelment na kami po ay talagang pumupunta dun sa eskwelahan, dun po sa mga workplace ng ating mga miyembro at kahit po dun sa mga asosasyon gaya po ng Senior Citizen, Market Vendor Association, Tricycle Driver Association, para nga po ipahatid ito. At kami rin po ay sumasangguni sa ating mga local chief executives, mga mayors, governors, para rin po maisama sa kanilang mga programa itong yakap. Sir, isa rin po sa mga planong palawakin ay ang libreng gamot para sa outpatient treatment. Paano po makikinabang dito ang mga pasyenteng may sakit na may pangmatagalang gamutan? So tama po yan. Yung ating gamot or guaranteed access for outpatient medicine ay meron po tayong 20,000 na nakalaan. Parang e-wallet po yan na nababawasan kada availment natin itong gamot. Para po matiyak natin na number one, naaayon po yung gamot, may quality control tayo, ay dapat po dumaan muna ng isang yakap accredited doctor ang ating pasyente. Kaya yun po ang paraan namin para number one, matiyak po natin yung quality ng gamot at saka yung quality po at nakaayon dun sa diagnosis ng ating pasyente, yung pagbibigay po ng gamot. Kaya po napaka-importante po, number one, na kumuha po muna ng ating PhilHealth ID number yung ating mga miyembro. Tapos po, pipili nung kanilang yakap provider. At yung pong pagpili niyan, yan po ay nasa eGov app under doon sa heading po ng National Government Agency. At pwede rin pong pumunta doon sa aming mga local branches. At doon po, tutulungan po kayo ng aming PhilHealth staff para pumili po nung inyo na pupuso ang provider. Okay sir, meron din po mga panukala para palakasin yung coverage doon naman sa may leptospirosis, animal bite at HIV treatment. Ano po yung mga dapat abangan patungkol dito? At gaano po kahalaga yung pagdaragdag ng mga benepisyong ito sa panahon ngayon? Apo, natataon po yan dahil nga may seasonality itong mga sakit na to. So pinaghahandaan natin bago po mag-umpisa itong ating tag-ulan. Meron na po tayong binabalangkas na mga karagdagang benepisyo dahil i-cover na po natin hindi lang po yung doxycycline na binibigay natin prophylactically o yung pong para hindi lumala ang sakit na yun po pwedeng sa yakap clinic kuhanin hanggang doon po sa pag na-hospital na kung kasama ang palad po medyo malala yung sakit na kailangan pong i-dialysis at doon pa nga po sa malala pa lalo na kailangan pong lagyan ng respirator. So yun po ay binabalangkas na namin at hopefully bago nga po magpisa itong tag-ulan, mailabas na natin. Yung animal bites treatment naman po, ito po yung pagpapalawig ng existing nating mga benepisyo dito po sa mga nakakagat ng ating mga hayop. So ito po ay contra rabies in most cases. At tinitingnan po natin na makover na rin po yung tinatawag na category 2. Kasi ngayon po category 3 lang kapag may open wound at malapit po dito sa may mukha ang ating kinocover. So tinitingnan na rin po namin palawigin pa yan. Okay. Sir, itong next question ko, marami po ang gustong makaalam nito, no? Sir, ano po ba yung mga hakbang para po mapanatili yung no balance or zero balance billing program po? Paano po ba titiyakin na mas maraming mahihirap na pasyente ang talagang makakauwi na walang babayaran? So ang zero balance billing po, yan po ay programa ng DOH. Pero ang unang payor, yung tawag namin first peso, ay sa PhilHealth po nang gagaling. So yung pong pagpapalawig namin ng mga benepisyo, ay yan po yung aming tugon. Kasi ang sa tansya po namin ay nako-cover na po namin for DOH Hospital.
at least 1/3 to 40% of the total hospital bill. Tapos ang susunod na layer po ay yung MAIFIP. Kaya yan po, or yung GAA na nakukuha po ng ating DOH hospitals. Kaya po sila nakakapagbigay ng zero balance bill. Ang tinitingnan po natin ngayon ay paano po ito ma-expand doon sa ating mga local government unit hospitals. Ayan po yung mga provincial hospital, mga district hospital. At tinitingnan po namin, nakikipag-usap po kami sa aming mga local chief executives. Kasi sa tansya po namin, umaabot na po ng 80 to 85% yung coverage namin. Kaya tinitingnan po namin, nabigyan po ng financial incentive kapag maganda po yung resulta ng ating mga outcome. Kumbaga ho, kung talagang mabilis ang serbisyo na ibibigay, maganda po yung uri ng mga case mix or sakit na ating nagagamot. At ang panghuli po ay dito sa ating private hospital na ngayon nga po ay kinakausap na natin na talaga pong ilaan yung 10% ng kanilang total bed capacity for basic accommodation na maging no balance bill. So yun po, tinitingnan namin at kahapon nga po, nandun kami sa isang malaking hospital dito sa Manila with our president, si ating presidenting Ferdinand Marcos Jr. para ilunsad nga po itong PhilHealth Patient Access Ward. So maraming pa po kami kinakausap na ibang mga pribadong hospital para dito po. Okay, sir. Paano naman po titiyakin ng pamunuan ng PhilHealth yung transparency at accountability sa paggamit ng inyo pong pondo? So, meron po kaming transparency portal. Kami po yung una, ilan sa mga naunang ahensya ng gobyerno na maglagay po nito. Pinopost po namin dyan yung aming pong financial statements, pinopost po namin yung aming mga claims, kung magkano po yung aming nababayaran, at nandoon din po yung mga bago po nating mga benepisyong inilalatag. So lahat po nung mga circular ay nakalathala po dito sa ating transparency page. At kami naman po ay nakikipag-usap din po sa maraming civil society organization para din po maipahatid at para din po in the spirit of transparency, mapaliwanag po yung ating pong pinaggagastusan at pinagagamitan nitong ating pondo. Okay. Sir, sa kabuuan, ano po ba ang pinakamalaking pagbabago na gustong maabot ng PhilHealth sa healthcare system ng bansa sa mga susunod po na araw? So, ito pong ating Universal Healthcare Law, ang tawag nga po ay progressive realization. So, bagamat malayo na po ang ating narating, medyo malayo-layo pa rin yung kailangan nating tahakin. So, ang mga nakikita po namin ngayon pong susunod na mga buwan, number one po, pababain pa at pabilisin yung aming pagbabayad. Kasi yan po yung lifeline ng ating mga ospital. Kapag nakapagbabayad po tayo ng oras, meron ho silang nagagamit dun sa kanilang mga gastusin. Pangalawa po, yung pagpapalawig po ng ating yakap at gamot. So yun nga po, lalo pa kaming nagpupursige na maihatid ito dahil kailangan po natin maipaliwanag na maigi at magkaroon din po ng karagdagang mga providers kasi yun po yung ini-engage namin. So kami po yung nakikipag-usap na sa mga pharmacy chains at saka po yung mga clinics ng mga ibang mga meeting ngayon sa mga HMOs natin. At pangatlo po ay talaga pong palawigin yung ating dagdag na serbisyo at mga dagdag na benepisyo. So yun nga po, may benefit roadmap na po kaming nakalatag for this year. Nabanggit niyo po yung leptospirosis, yung Animal Bite Center. Meron pa po kaming tinatapos lang at ito po ihahayaan na Pangulo na pang-cancer naman po sa iba pang mga cancer na medyo maliit pa po yung ating support value. Okay, sir. Bilang panghuli, ang inyo pong panawagan o mensahe sa ating mga PhilHealth members na Salamat, Yusek March at Audrey sa pagkakataong magpaliwanag at maipahatid sa ating mga miyembro itong mga programa ng PhilHealth. So iniinganyo ko po na kayo po ay magpayakap, kayo po ay pumunta sa aming mga local health office para po mabigyan kayo ng choice kung sino po ang gusto nyo maging provider. At sana po talaga ay lahat po ng ating mga miyembro ay mag-register kasi meron din po kaming
initiative together with the PSA, the Philippine Statistics Authority, magko-collocate po ang PSA sa mga opisina ng PhilHealth para sa bayan din po pag nagpa-register, makuhanan po ng biometrics. Kasi yun po yung aming ginagamit ngayon na pang siguro na every encounter ay yung pong tamang pasyente po ang nabibigyan natin ng serbisyo. So, yun po ang nais ko pong ipahatid sa ating pong mga miyembro. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Edwin Mercado, President at CEO ng PhilHealth. Maraming salamat, Maraming sir. salamat din.